Hello guys! For today's video, tayo po ay naglaban ng mga t-shirt na mga hindi na ginagamit. So ayan, yan po ang gagamitin natin para kay Bailey sa kanyang pagne-nesting. Kasi po, siya po ay malapit na manganak. So ayan, madali siyang labhan, madali siyang patuyuin. So, pang nesting niya yan kasi nga siya ay manganganak na po. So, ayan, nilaban na natin para syempre malinis na, naka-ready na. Dumating man yung araw na yon, handa na yung ating gagamitin. So, ayan, later on, harvest na natin yan. So, kailangan din natin ng ganito, yung pang-sip-sip sa mga ilong at bibig ng puppies. Nasal, ano tawag dyan? Nasal suction. Oh, yun. Nasal suction. So, para makahinga sila kasi may mga liquid sa kanilang nose at saka mouth. Yan ang magsasak. FYI, yan ay ginamit pa ng aking bunso. So, 10 years na yan. Nasal suction na yan. So, di ba kalahin mong magagamit pa pala ng anak ni Bailey, ang aming dog na pregnant. So, yan ang isa sa kailangan nating ihanda. Dahil kung wala kayo niyan, sigurado sisip-sipin nyo yung mga ilong at bibig nila. So, meron din po akong sinulid, pangtali sa umbilical cord. So, galing yan sa dog food nila, yung sa sako ng dog food. Bali, nilaban ko lang po yan. At pinatuyo para magamit pangtali. So, yan yung mga basic na kailangan yung ihanda para sa panganganak ng inyong pregnant dog. So, ayan. 'Di ba? Meron na tayong mga unti-unting pagpe-prepare. So, ayan na si Bailey. So, medyo napapadalas na ang kanyang panting. Naninigas-nigas na rin yung kanyang tiyan. So, malalaman mo talaga na malapit-lapit na yung kanyang panganganak. So, akala ko nga kahapon manganganak na siya kasi nga nakabukas yung generator, parang nai-stress siya sa sobrang lakas ng tunog. So, ilang beses maghapon siyang na-stress na akala ko manganganak na siya, kaya bigla akong nag-prepare. So, itong space na ito, yan, ayusin natin yan para sa kanyang panganganak. So, tatanggalin muna natin si Snow, yan si Snow. Ililipat natin sa kabilang side para maiayos natin lahat ng dapat ayusin dyan. Malagyan natin ng space para sa panganak ni Bailey. Napaka-importante na meron siyang space sa time na manganganak siya. At para syempre maginhawa siya makapanganak at lilinisin natin yung part na yan. So yan, i-timelapse na lang natin para syempre hindi na tumagal. So, ayan si Bailey, kita nyo naman, panay ang sunod. Sine-check niya kung tama yung ginagawa ni Mami. Tinitignan niya kung ano magiging mga pagbabago sa lugar na kanyang paglalagian kapag siya ay manganganak na. So, ayan, medyo i-clear lang natin ang mga bagay-bagay. Siyempre, pupunasan na rin natin yan ng basahan na may sabon. Para syempre at the same time nalilinis siya, nadidisinfect. So, ganyan lang po. Ang importante, maaga siyang may prepare. Kasi nga akala ko manganganak na siya kahapon. So, mas maganda i-prepare na maaga para dumating man yung time na yun. Hindi naman tayo magulantang. So, syempre bago tayo sa journey na to, so we need to be prepared. Yan, pinupunasan po natin yung mga walls. Siyempre may mga alikabok, mga sapot, yan, tanggalin natin. So, maglalaan lang tayo ng space na enough space para sa kanyang panganganak. So, yan, chinecheck ni Bailey. Alam mo naman, mga susera yan eh. So, yung wood na yan, pwedeng gawing door kasi nga yung mga male dog papasok-pasok dyan para magwiwi. So kailangan natin gumawa ng paraan para ma-prevent ang kanilang pagpasok. So
First, nilagay ko siya sa side na yon, nakala ko ubra, kaso magiging mainit na masyado. So, ang gagawin ko sa kanya, gagawin ko na lang talaga siyang pinto. Para hindi lang makapasok yung mga dog na male, yung mga lalaking dog. Kasi napansin ko itong huli, yung mga lalaking dog, panay ang nila, ihi kung saan-saan. Parang minamarkahan nila. Parang nalalaman na nila na manganganak na si Bailey. So, nagmamark-mark na sila. So, lahat ng hinihigaan ni Bailey, parang iniihian nila. So, markings ang tawag doon. So, parang nararamdaman nila. Syempre, may mga dugo na lalabas, ganyan. Akala siguro nila, heat. So, yan. May mga naaamoy na sila kay Bailey. So, medyo ina-experimentohan ko pa kung anong dapat gawin. Syempre, para safe lang yung kanyang panganganak. So, yan. Inulit-ulit ko na lang punasan ng basahan na may sabon para syempre malinis talaga. Sabi kasi kapag ka manganganak, so para maiwasan yung mga infection, complications, yan. Kahit paano, linisin naman natin. 'Di ba? Kasi prone sila sa, yun na nga, bacterial infection. So, wala tayong magagawa. Tayong gagawa niyan, tayong mga fur parent. Kaya, we need to do it na mas maaga para hindi na tayo magahol sa oras. So, unti-unti na nating nilalagay yung kanyang mga gagamitin doon. Yung mga kanyang pang nesting. Yung mga t-shirt na hindi na ginagamit, yun yung gagamitin ko imbes na kumot. Kasi at least yun, maganda yung tela. Maganda yung texture ng tela noon at madali pa siyang labhan kung sakaling magkaroon na siya ng mga dugo. So, ito na yung setup. So, meron siyang sliding door. Uy, social, may sliding door. So, ayan yung bag ng aking anak. Ginawa ko na lang siyang pangharang para hindi tumumba yung ating sliding door na gagamitin. So, di ba yan, i-slide mo lang, makakapasok ka na. So, ayan na ang munting magiging tuluyan ni Bailey habang siya ay manganganak at magpapadede, mga ganyan. So, kailangan niya ng enough space. So, ayan yung paglalagyan ng mga puppies niya. Lalagyan ko na lang yan ng tela later pag malapit na, pag nandyan na yung mga babies, mga puppies. So, dito ko ilalagay yung mga kakailanganin niya soon. So, nangongolekta pa lang ako ng mga dapat niyang gamitin sa time na yon. Ayan pa lang ang papakita natin. So, unti-unti lang natin pine-prepare para hindi tayo magulantang, di ba? Lahat ng kailangan natin, nandyan na, naka-ready na. So, hindi na tayo masyadong may stress. Yan ang magiging setup. Bahala na kung saan ipupwesto yung puppies soon. At least naka-ready na yung paglalagyan. So, yan, may harang para hindi nakakapasok yung mga makukulit na dog. Ayan, may harang din na parang magiging shield sa hangin kasi malakas yung electric fan para hindi lamigin ang ating mga puppies. So, yan, yung kulungan na yan, kay Snow yan. So, yun yung magiging pangharang. As yung kay Yoko, hindi na muna siya dyan matutulog. Doon na muna sa crate na tinutulugan ni Bailey. Yun, nandun sa kabila yun. So, ayan ang setup natin. At least, hindi na ako masyadong may stress. Pag dumating yung araw, anytime, manganak siya, hindi na tayo masyadong may stress kasi naka-ready na nga. So, ayan, chinecheck na nga ni Bailey yung kanyang lugar. Tinitignan niya kung pasado ba yung mga ginawa natin para sa kanya. Tinitignan niya kung magiging safe ba yung kanyang puppies dyan. So, ayan, lumabas na siya. At si Snow naman ang pumasok. Check din ni Auntie Snow. Magiging auntie na si Snow eh. Oh, yan. Chinecheck nila kung maganda ba yung pagkakaayos. So, kita niyo naman yung pader namin. Puro tanggal na yung mga pintura. Dahil yan sa kanila eh. So, yan si Buntis, ang laki ng tiyan Oh, yan. Medyo naninibago pa siya. Ayaw pa niyang pumasok. Pero kailangan na niyang i-ready para makasanayan na niya. So, mas gusto pa rin niya sa labas. Sa labas ng space na yan. Kasi mas gusto niya yung siya sa sahig, malamig.
Kasi nga init na init. Ayan panting na naman siya. Talagang yung mga galaw niya medyo hindi na siya ganun gumagalaw. Konting lakad lang, upo agad. So ayan na yung kanyang nilagay ko muna yung old na higaan niya, yung may amoy pa niya kasi para lang maano siya na pumasok diyan. Tawag na ma-encourage na pumasok diyan sa loob para maamoy niya yung scent niya, 'di ba? So alam ko soon masasanayan din niya yan. Ngayon parang naninibago pa kasi siya. So ayan si Bailey, tingnan mo diyan siya hihiga. Ayaw niya doon. Kaya importante lang malaman niya na inihanda yun para sa kanyang panganganak. Kaya itong video na to sana ay makatulong sa parehas naming sitwasyon na magkakaroon ng puppies soon. So ayan, gabi na po yan, nabot na kami ng gabi, brown out kasi. So tingnan natin si Bailey sa kanya, medyo napagod na rin siya. Natulog na rin siya. Kala ko nga hindi na matutulog yan eh. So buong araw niya naririnig ang generator, kaya buong araw siyang stress. Hinahawakan ko yung tiyan niya, as in matigas pa rin. Kasi yung mismong tunog ng generator talagang parang yinayanig yung utak mo eh. Kaming mga tao, medyo parang nayayanig yung utak namin. What more yung mga dogs, lalo na yan, buntis pa naman. Kasi wala naman kaming choice, napakainit naman. Pag hindi binuksan yung generator, kawawa naman yung anak kong may hika. So, medyo malaking stress talaga kay Bailey. Pero awa ng Diyos, nakaraos naman. At, ngayon sa oras na to medyo kalmado na siya, hindi na naninigas yung tiyan niya, although nagpapanting pa rin kasi nga malapit na rin talaga yung kanyang panganganak. So observe na lang po kami, at least na-prepare na yung mga dapat i-prepare. Kung nakikita nyo, ang bilis ng panting niya, pinapakita ko yung kanyang paghinga. So pagka raw mga anak na, talagang mas malakas pa dyan, as in talagang parang stress na siya, ganun. So monitor lang, sana pagdating nung time na yon na mga anak na siya, talaga na mairaos ng maayos. Sa tulong ng YouTube, sa dami ng napanood kong mga video ay nakakapag-prepare tayo ng maayos. So ayan yung ating tissue na gagamitin sa pagtuyo sa mga puppies para mas madali silang matuyo. Yan yung mga sinulid, gugupit-gupitin natin yan soon. Yan yung nasal suction, yun na nga. May wipes. Para just in case kailanganin. So ito yung lalagyan natin yan ng sapin, yung magiging bed ng mga puppies. Yan, yung t-shirt na nilaban ko na hindi na ginagamit. So malinis po yan. Para cozy naman yung kanilang bed, di ba? So, ganyan lang. Medyo resourceful lang po tayo. Hindi naman kailangan lahat ay bago, di ba? So, mairaos lang natin yung ating sitwasyon ay napakalaking bagay na. So, ayan, tulog na po si Buntis. At hayaan na natin siya. Sana ay bukas, okay pa rin siya. At yan, medyo matigas pa rin yung kanyang tiyan. Kasi nga, umaandar pa rin yung generator. Wala pa rin po kaming kuryente. Ay, nako, sabi alas 5 magbubukas, alas 8 na po yata yung time na yan. Wala pa rin. At inabot kami ng 11 o'clock pa nagbukas. Ay, parusa talaga. Mainit pa naman dito sa lugar namin, kaya sobrang parusa talaga. Kaya medyo stress na stress. Kahit ako sumasakit yung ulo ko sa tunog ng generator. Kaya what more yung mga dogs, di ba? So wala naman kaming choice kasi nga hikain naman yung isa. So yan, at least na naka-move on na. Ayan, meron na rin po tayong lamp. Kailangan yan para mainitan yung mga puppies kasi may time na malamig, di ba? So yan ang magtutulong sa kanila para mainitan. So yan yung mga kailangan natin i-prepare para hindi na tayo ma-stress pagdating ng araw na yun.
So, love your pets. Wala pong ibang magmamahal dyan kundi kayo. Tayo lamang. So, maging prepared lang tayo sa lahat ng mga sitwasyon. Yan, katulad yan, hindi natin yan in-expect, yung mga pagbubuntis na yan. Pero dahil nandyan na, wala tayong choice, kundi tulungan pa rin sila sa kanilang sitwasyon. At sana makaraos ng maayos, maging healthy siya at ang kanyang mga puppies. Naway gabayan kami ni God sa aming journey na ito na pagpapaanak. So, wala po tayong experience sa ganito. This is our first time sa ating journey na ito. So, bahala na po si God. So, yan na po natin matulog si Bailey. Sweet dreams, Bailey. At yung mga kasama niya dito, tulog na rin. Ayan. O, yan na pala. Yung gunting din pala, i-prepare natin. Yan. Para panggupit ng umbilical cord ng ating mga puppies. So, yan, meron tayong malinis na t-shirt, pang tuyo ng mga puppies, paglabas nila. Meron t-shirt na malinis, saka meron ding tissue. Tapos yung mga t-shirt na pamalit, doon sa kanyang higaan, na mas madaling laban kaysa sa mga blanket. So, ako lang din kasi ang naglalaban yan, kaya para-paraan. So, ayan si Snow, tulog na. Tulog na yung mga mga dogs na kasama niya dito sa bahay. Ayun si Shadow, yan naman si Yoko, nasa tabi ng mga tsinelas, hindi mo pagkakamalang aso pala yan. So, ayan, that's it for today. I hope you learned something. Thanks for watching, guys. See you on the next one. God bless.